Iniisip ni Ptolemy I Soter na itong Egyptian at saka Greek, dahil siya naman ang hari sa Egypt, Ptolemistic dynasty. Sabi niya, pag-isahin natin itong mga deity, mga Diyos, para isa na lang, para isang religion, hindi magkaiba. Kasi baka mag-away ang Greek at saka yung Egyptian. Eh, siya ang hari, Greek siya. So, yan lumabas yung Serapis Christos. Pinagsama itong mga pangalan nito. Grabe. Serapis Christos invented by Ptolemy I Soter. Yan. Imbento niya para lang kay Serapis Christos pinagsama ang mga deities ng Egypt at saka deities ng Greek. Pinagsama lahat at ang tawag Serapis Christos. Ngayon, ito na ha. Nabuang pangalan, 7 to sila, si Osiris, Apis, Zeus, Dionysius, Helios, Hades, at Asclepius. Noong itong mga deity na ito na mga fallen angel, noong 300 BC, nabuo ni Serapis ni Soter, Ptolemy Soter noong 305 BC. At itong 7 ay pinag-isa na dito ng Serapis Christos. Nag-start ng 305 BC up to 325 AD. Kasi ang nag-continue dito si Alexander si Emperor Constantine. Emperor Constantine na. Okay. So, biro mo, 7 fallen angel pinagsama sa isang pangalan Serapis. na Serapis. Ito, fallen angel din ito. 7 plus 1, 8. 8 fallen angel lahat yan. Diyos, ito. Ito naman yung deity ng Greek. Deity ng Greek, si Apis, deity ng Egypt. Pinagsama nila para maging pangalang Serapis Christos. Yan ang naisip ni Ptolemy Soter. Na para na ang kanyang kaharian doon sa Alexandria, Egypt, ay mabuo sila na hindi magkawatak-watak. So, yan ang naisip niya. Yan. Tuloy. Ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 30, talatang 1 hanggang 10. Sa ikatlong araw ay inutusan ko ang lupa na magpatubo ng malalaki at mabungang puno sa burol at binhing ihahasik at itinanim ko sa paraiso at kinulong ito at nilagay bilang mga armadong tagapag-alaga ng nagniningas na mga anghel at sa gayon ay lumikha ako ng pagbabago at dumating ang gabi at sumapit ang umaga sa ika-4 na araw. Doon sa paradise, sa creation, natapos to ay ika-4 na araw na, ay naglagay si Yahweh ng anghel na mag-ilaw doon sa Paradise na may mga pananim. Sino tong mga anghel na ito? Basa. Miyerkules, sa ika-4 na araw ay iniutos ko na dapat magkaroon ng malaking liwanag sa makalangit na mga bilog. Sa una, itaas na bilog ay inilagay ko ang mga bituin, si Kronos, at sa pangalawa, si Aphrodite. Sa ikatlo, si Aris. Sa ika-6, si Zeus. Sa ikalima, si Zeus. Sa ika-6, si Hermes. Sa ika-7, ibabang buwan. At pinalamutian ito ng maliit na bituin. Pinutunayan sa Second Book of Enoch na itong mga pangalan na ito na nabuo sa pangalang Serapis Christos, mga fallen angel. Mga anghel talaga. Si Aris, itong baka. Fallen angel, si Hermes, si Zeus, si Aphrodite, si Kronos. Fallen angel. Sa Greek mythology, halimaw yan eh. Malaking tao yan. Si Ptolemy I Soter, na ang deity ng mga Grigo at deity ng mga Egyptian ay ipinag-isa sama-sama sa isang pangalan, Serapis Christos. Initiative yan ni
Ptolemy the first. Para ang kanyang kaharian sa Egypt Hindi ay makikiyate. hindi magulo at mapamunuan niya ng maayos. Maisa siya. Nawala ng pero, Paraon, nawala na. Ptolemy na. Ptolemaic Kingdom. Ptolemite Dynasty. Dynasty. Biro po naman na yung pandak na Paraon, dinala naman doon sa ibang bansa, doon naghari. Sana yan. Ang naiwan doon, mga babae at mga bata, paglaki doon, kaya na talo ni Alexander the Great, Sa na conquer. Sa Ninibe yung tinawag. Ito ha, The the idea that Serapis Christos was a fallen angel. Pinagsama ang 7 fallen angel sa isang fallen angel na si Serapis Christos, 8 na lahat sa loob ni Serapis Christos. Yung pangalang Hesukristo na mga nahulog na anghel ay sumasalungat sa mga pangunahing turong Hudyo at Islamiko na tumutukoy kay Hesukristo bilang banal, anak ng Diyos, na mga nilikhang nilalang. Si Hesukristo ay may mas maraming anghel sa loob niya. Patay. Yan. Di ba sinabi ko, na sa loob sa katauhan ni Jesus Christ, maraming fallen angel na sa loob niya. Yari, mas the name maraming Jesus Christ are fallen angels. Contradict core of Jewish and Islamic. Kasi ang mga Jewish at Islamic, hindi talaga natanggap tong Jesus Christ. Dahil alam na fallen angel yan, satanas yan. Pero sa mga Christian, mahal na mahal nila. Hindi nila alam kasi satanas yan eh. Wow. Pati si Nanay, Marciana, so samba pa sa kay Satanas, kay Jesus Christ. Kasi tiwalag natin, dahil yung sumpa niya kay Yahweh, sumpain siya, pagtanggapin natin dito, mahawa tayo sa sumpa niya. So hindi pwede. Tingnan mo yung ama ni sa sunod Sabat, ama ni Maccabi, na si Judas Maccabi, si Matatias, may isang Hudyo na naghandog doon sa sa paganong paghandog. Pinatay niya. Dahil hindi nga maganda pabayaan mo, ito si Nick at saka si Nanay, parehas yan sila, mga pasaway. Ang hatol yan sa Old Testament, patayin talaga yan. Pero mabuti lang si Apostle Paul, sabi niya, itiwalag na lang siya. Yan ang ginawa natin, tiwalag. Kahit pag magdala ng 10 abogado, di talaga siya pwede tanggapin. May isang abogado na, di siya pasado. So, fallen angel yan. Pagdating kay Jesus Christ, 10 na ang fallen angel, na idagdag na si Dagon at saka si Leviathan. Naging 10 na. Pero kay Serapis Christos, 8. Ang Serapis Christos, fallen angel din. Ang 7 na pinagsama sa Greek at sa Egyptian, puro fallen angel. Tapos, pagdating ni Constantine the Great, Eto na. Isos Christos, Yan na. 10 na, Naisos. na fallen angel. Okay, tuloy tayo. Naisos. Basa. Ang mga sumasamba kay Serapis Christos ay tinawag ba ng mga Kristiyano? Si Alexandria sa Ehipto, sinabi nila, doon ang mga sumasamba kay Serapis Christos ay mga Kristiyano. At ang mga tumatawag sa kanilang sarili na mga obispo ni Kristo ay mga deboto ni Serapis Christos. Yung mga leader doon, kumbaga parang mga pare o bishop, deboto kay Serapis Christos, sila ang bishop ni Serapis Christos. Ang tawag nila talaga, Christian. Nagsimula ang Christianity hindi sa Roma. Nagsimula ang Christianity sa Egypt. Noong 305 BC. Yan. Sino ang nag-imbento? Ay si Ptolemy the First, Soter. Para ang purpose niya, para magkasundo ang mga Grego at saka mga Egyptians.
na hindi magkawatak-watak sa panampalataya. Grabe yun. So, ganon ang history. Kawawa ang mga Kristiyano. Hindi galing sa Israel yung Christian, galing sa Egypt yan. Na mga fallen angel, na mga satanas. Kayong nanood sa YouTube channel, kayong mga Kristiyanong bishop na Kristiyano, mga pastor, alamin niyo yung history. Ito na history. Akala niyo sikat yung mahimala, fallen angel, may power ang fallen angel eh. Paniniwalaan ba ng mga Egyptian, mga Gregorian, kung walang power ang fallen angel? May power ang fallen angel. Kaso yung naghimala. Nauto-uto nga lang tayo dati, di ba? Pagka nilihas, tatawa, iiyak, tatawa, maglupasay. Oo. Tapos pagkatapos, parang wala lang. Ginawang, buang-buang. Laruan. Tapos tumba-tumba. Ganon. Tapos kirig-kirig. Tapos tatawa, minsan iiyak. Katawa, iyak. Naranasan mo rin yun? Ang nakakalungkot ba, ito si Pastor Nick at saka si Nanay, wala talagang Islam. Alam naman nila, tinuturo ko na ng puspusan ng pagturo ko na hindi nga, satanas nga yan, fallen angel, satanas yan. Pero sumamba pa rin sila kay satanas. Kasi may bibigay kasi doon sa pinuntahan nila eh. Yung pagtuturo ng keyboard niya, bibigyan siya 300. Pastor Nick, dito naman, may grocery naman doon. Ay Pastor Sangko, isimba rin siya doon. Kahit nakaharap siya kay fallen angel na satanas, na si Jesus. Sirapis. Grabe. Na ang original pangalan ay Serapis Christos. Grabe, wala eh. mga fallen angel talaga. Nanay ko. Ito yan Pitong pagan God. Ito yon sila. Pinag-isa dito. Pero ito, fallen angel din. So, 7 plus 1, 8. Dito lumabas tong Isos Christos. 325 AD. Kasi hindi pa Jesus, kasi wala pang liturgy na imbento ni John Giorgio Trocino. Wala pa. Okay. Ngayon, si Constantine the Great, Christianity. noong 325 AD, i-adapt niya yung sa Council of Nicaea, i-adapt niya ang Christianity sa Egypt na imbento, created by Ptolemy the First Soter, at inadapt niya dito kasi sumikat eh. I-adapt ni Constantine. So, ang pangalan ay Isos Christos o Isos Christos. Ngayon, from Serapis, Naging Isos, naging Jesus. Bakit naging Jesus na ang Isos? Kasi ganito, si John Giorgio Trocino, an Italian Renaissance, grammarianos at the father of liturgy na imbento niya noong 1524 AD. Yan. Na ang formerly Isos Christos noong 325 AD ay naging Jesus Christ na. Naging Jesus Christ kaya naimbento na ni John Giorgio Trocino noong 1524 AD. Serapis Christos, the first Jesus Christ. Ito na, naging Jesus Christ na. Serapis Christos become Jesus Christ na. So, itong mga pastor ng Christian, iba-ibang denomination yan Mga Christian, naging Christian, iba-iba yan. Lahat sila, daughter church lang yan sila sa Roman Catholic na simula ni Constantine the Great. Akala na isa lang ginagamit lang Bible eh. Bible ng fallen angel. So, 305 BC, yung ginawa ni Ptolemy the First Soter, at naging Jesus Christ na noong December 25, 1525 AD na. Bakit December 25? Dito malaman natin. Bago to nangyari, kahit yung Isos Christos at saka
Serapis Christos, December 25. Kislev yan. Sa buwan ng Kislev. Sa 15 araw. Pang 25 dito. Celebrating talaga, December 25 na talaga dito hanggang adapted dito. Dito na lumabas, official name, yung Jesus Christ, yung December 25, 1525 AD. Okay. Ngayon, sa Hebrew Dictionary, kahit kayo, mag-research kayo sa Hebrew Dictionary, ang G ay yes, ang sos ay horse. So therefore, yes, horse, oo, kabayo. Yung Jesus, hayop, oo, kabayo, yes, horse. Ngayon, sa Latin naman, sa Latin Dictionary, ang J, yes pa rin. Ang sos ay pig. Yes, pig, oo, baboy. Baboy, patay. Hayop pa rin. Sa Latin Dictionary to ha, sa Hebrew Dictionary, yes, Kabayo. kabayo, Jesus. Sa Latin, yes, baboy, Jesus. Yung Jesus, baboy o kabayo. Ngayon, dito sa National Geographic, ang Jesus Christ na, hindi na Jesus kasama ng Christ, ay lizard. Ano yan sa Tagalog ng lizard? Botiki. Botiki. Hayop pa rin. Tapos, ang Jesus ay Jesus fish, symbol. Isda. Isda. Therefore, who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop? Ang Jesus Christ ay kabayo, ay baboy, ay butiki, ay isda. Sino ang hayop? Siya si Jesus Christ. Nanood kayo mga nanood sa YouTube channel. Nagsamba kayo kay Jesus Christ. Siya ay kabayo, siya ay baboy, siya ay butiki, siya ay isda. Hayop, sinamba ninyo. Maliban na may 10 fallen angel, 4 na hayop. Eto, basa. Pahayag chapter 14 verse 9 and 12. At sinunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumamba sa hayop at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay pinainom ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kupa ng kanyang galit. Pinahihirapan sila sa apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman, araw at gabi, at maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, ang mga natataka ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ng mga hinirang ni Yahweh ang mga sumusunod sa utos at nanatili sa pananampalataya kay Yahweh Shai. So, lahat ng sumamba kay Jesus Christ na hayop ay ibubulit sa lawang apoy ay ang kanilang destination ay impyerno. Tapos, Kasama si nanay at saka si Pastor Nick. Akala nila langit sila mapunta? Impyerno. Yan ang nakakalungkot. So, ang linaw ha, linaw. Kasi hanggang doon na kayo sa pag-aral sa 66 book na corrupted, Fallen Angel Bible, Satanic Bible, hanggang doon lang kayo. Hindi nyo inaral ang buong history. Kung saan ba nagsimula ang Christianity. Bakit Christian ang pangalan? Kanino ba yan? Kay Serapis Christos, na sa loob niya ay 8 fallen angel. Pagdating ni Jesus Christ, 10 fallen angel, 10 at 4 na hayop. Mas masahol pa. 4 na hayop na. grabe talaga.